tayo po ay magsisimula na ng ating gawain sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating daily devotion at pansamantala nga po, ngayon at bukas, ako muna uli ang magdi-discuss. Busy lang po si Pastor Claude sa kanilang, ano ba tawag doon, Grand Alumni Homecoming. Ayan. So, i-discuss po natin ngayon, pagkapatuloy ang ating talakayan sa Isaiah chapter 64. Okay, sa pagpapasimula po natin, samahan po ninyo ako sa ating panalangin. Okay. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Panginoon sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay mo ng panahon sa amin upang makapagpatuloy kami, magtuloy-tuloy ang aming ginagawang pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, kaayusan, at patuloy na makapag-discuss ng mga bahagi ng aralin ng iyong mga salita, at ito po ay matutunan ng bawat isa at mai-apply, mailapat sa aming mga buhay. Samahan mo kami at gabayan Panginoon. Ito po yung nalalapit namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so yun nga po, so ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay Isaiah chapter 64 verses 8 to 9. Pero kagaya ng ating naging practice na dito sa ating daily devotion, we are always connecting the previous discussion doon sa current discussion. So idudugtong po natin iyan. So i-recap natin, bigyan natin ng kaunting pagpapanumbalik yung mga na-discuss ng mga nakalipas na araw ni Pastor Claude. So iyon pong mga natalakay kagabi ay Isaiah 64 verse 7. At ngayon naman nga ay itutuloy natin ito sa verse 8 and 9. Ang Isaiah Isaiah 64 verse 7, bakit ba nabubulol ako? Hindi na yata ako marunong mag-discuss. Yan, Isaiah 64 verse 7 ay kaugnay po ng verse 6. At makikita po natin yung sequence ng mga talata sa kabanatang 64 ay dugtong-dugtong talaga siya. Doon sa panimula ay nabasa natin yung mga pagtatanong kay Yahweh kung bakit hindi niya ginawa ang mga bagay na ito sa kabila ng lahat ng kanyang kakayahan. And then pagdating naman sa verse 6 and 7, tinalakay dito yung sitwasyon ng mga tao, no? Yung kanilang kalalagayan, yung kanilang pagsunod, at yung kanilang mga ginagawa sa harapan ni Yahweh. At kaya itong pagdating doon sa verse 8, ang unang salita sa verse 8, ang sabi doon sa Magandang Balita Biblia ay gayunman. No po? So yung ginamit na salitang gayunman sa English ay however, o kaya ay subalit. O pwede rin naman gamitin yung salitang sa kabila. Ibig sabihin, merong pinagkukumpara. Merong dalawang bagay o dalawang sitwasyon na pinagkukumpara. Ibig sabihin, mayroong immediate na pinanggalingan, kaya niya sinasabi ang bagay na ito. At ang sinasabi nga po dito na pinanggalingan ay yung sitwasyon doon sa verse 6 and 7. Ngayon, ginamit ang salitang gayunman, ang ibig sabihin ay tinutukoy dito yung nangyari doon sa naunang dalawang talata. Ang verse 6 and 7 ay tumutukoy sa sitwasyon ng mga Israelita at ng kanilang, yung nangyayari sa kanila nung kapanahunan na iyon. And then yung verse 8 ay tumutukoy naman sa tiwala o nagpapaliwanag tungkol sa kanilang tiwala o pagtitiwala sa Diyos. Parang sa panalangin natin. Ang verse 9 ay nagpapahayag ng kanilang kahilingan sa panalangin. Ayan. So kung babasahin mo itong verse 8 and 9 para itong panalangin sa Matthew 6 na andoon yung unang bahagi ng verse 8, sabi doon, gayunman o Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Pwede natin itong dalhin doon sa sitwasyon ng adoration o yung pagkilala kay Yahweh. And then, kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ito naman ay tumutukoy sa pagpapakumbaba
Yan. Magandang gabi, Sister Arlene. Salamat po sa inyong pag-join sa gabi pong ito sa aming pag-aaral. Yan, yung verse, yung pangalawa, pagpapakumbaba. Ibig sabihin, inaamin niyang mga tao na ito ang kanilang level, ito ang kanilang kalalagayan sa harapan ni Yahweh. And then yung pangatlong pangungusap, ikaw ang sa amin humubog. Nagpapahayag naman po ito ng kapangyarihan ng kakayahan ni Yahweh. Lahat po ito ay tumutukoy sa soberanya or sovereignty of God. Yan. So makikita natin dito na parang nung una kong basahin, nire-review ko yung verse 8, parang ito yung panalangin, ano? And then yung verse 9, ito yung prayer of supplication, nang hihingi sila. Ito yung kanilang plea, ito yung kanilang panawagan kay Yahweh. Ayan, so atin po tatalakayin isa-isa ang mga bagay na iyan. Okay, so siguro mga 30 to 45 minutes po itong talakayan natin ngayon. Okay, yun nga pong verse 8, ang sabi sa buong talata, gamit ang magandang balita, Biblia, gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Sa kabila ng lahat doon na binabanggit sa verse 6 and 7, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok, ikaw ang sa amin humubog. But now, O Lord, thou art our Father, we are the clay and thou art potter, and we all are the works of thy hand. So, medyo related sa Jeremiah chapter 18, yung magpapalayok. Yan. Again, hindi po natin mauunawaan ang verse 8 kung hindi natin babalikan yung verse 6 and verse 7. Kasi ang tinutukoy doon na gayon man ay tumutukoy doon sa sitwasyon sa verse 6 and 7. O ang talatang ito ay nagpapahayag ng deklarasyon ng pagiging Diyos ni Yahweh. Gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kahit na anong nangyari, kahit na anong ginawa namin, kahit na anong sitwasyon namin, ikaw ay nananatiling aming Ama. Ito yung laging sinasabi ni Pastor Nanding na immutability ng Diyos. Kami may magkasala, kami may sumuway, kami may gumawa ng mali o tama, ikaw Yahweh ay nananatili. Magbago man kaming lahat, nananatili ka. Ikaw pa rin ang aming Ama. At napakagandang pangungusap na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang Diyos ang nananatili nating Ama. Ipinapahayag nito'y yung benepisyo, kapangyarihan, ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin dahil si Yahweh ang ating Ama. Yan. So, ito'y isang paalala ng kaniyang matalik na relasyon sa kaniyang bayan. Relasyon, koneksyon. Ginagamit ng talata ang imahe ng isang magpapalayok na humuhubog ng luwad o ng putik upang ilarawan ng otoridad at malikhaing kapangyarihan ng Diyos. Simula't simula pa sa Genesis, ang kamay ni Yahweh, nung nilikha niya si Adan, ay ginamit niya ang kamay. Siya ay humugis ng tao. Ano po? Ayan. So, nagpapakita ng kaniyang kakanyahan, ng kaniyang kapangyarihan. Bilang magpapalayok, ang Diyos ay may karapatan at kakayahang hubugin ang kaniyang bayan ayon sa kaniyang mga layunin. At dahil siya ang magpapalayok, siya ang gumawa sa atin, alam niya ang in and out ng ating pagkatao. Alam niya ang ating mga ugat, ang ating DNA, every small part, every small detail of our humanity, of our life ay nalalaman ng Diyos. Kaya sabi sa Bible that walang natatago sa Kanya. Alam niya kung tayo'y nagkakasala, kung tayo'y lumalabis o nagkukulang. Yan. Okay. Kasabay nito, ang pagtukoy sa Diyos bilang Ama ay nagsasalita tungkol sa kaniyang pangangalaga, pagmamahal at personal na pakikilahok sa kanilang buhay. Kinikilala ng talata ang pag-asa ng tao sa Diyos
habang ipinapahayag ang tiwala sa kaniyang karunungan at kabutihan. Kaya nga napakaganda ano, nandun yung acknowledgement na ikaw Yahweh ay nananatili naming Ama, kami ay ito parang putik at ikaw naman ang humuhubog sa amin. Yan, so napakagandang sitwasyon. Welcome, nandito na po si Princess. Yan. Napakagandang sitwasyon, ano po, hindi ako makamove on dun sa sitwasyon na gayon pa man, ikaw pa rin. Ayan, so napakaganda ng title na napili natin at nailagay natin. Ano man ang mangyari, sa kabila ng lahat, ikaw pa rin, nananatili pa rin na si Yahweh ang ating Ama. Yun po, okay. Tumutukoy po yung kay Yahweh. Ikaw, Pastor Claude, wag ka mag-isip ng iba, ha? Anyway, kinikilala ng talata ang pag-asa ng tao sa Diyos habang ipinapahayag ang tiwala sa kanyang karunungan at kabutihan. Ang talatang ito ay isang malalim at makapangyarihang deklarasyon ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kaniyang bayan, pati na rin ang soberanya at malikaing kapangyarihan ng Diyos. Ang talata ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos bilang Ama ng kanyang bayan. Nabanggit nga natin, hindi siya nagbabago. Ano man ang maging sitwasyon natin, ay hindi siya magbabago. Ayan, okay. Ang talata ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos bilang nag-iisang Ama natin, bilang Diyos natin. Ayan. Ang metaphor na ito ng Diyos bilang isang Ama ay isang paulit-ulit na tema sa buong Biblia na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal, pangangalaga at otoridad sa kaniyang mga anak. Again, gayon pa man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Gaano man kami magkasala, gaano man kami sumuway, ikaw pa rin ang nananatiling Ama namin, hindi ka nagbabago. Ayan. Okay. Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagpapakita ng paglalarawan ng Diyos bilang isang magpapalayok, the potter, at ang kaniyang bayan bilang luwad. Yung luwad, yung putik, ito yung materyales na ginagamit ng magluluwad. Itinatampok ang pagtutulad, ang metaphor na ito na ang malikain at nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos. Yung kanyang kamay, mayroong kakayahan, mayroong kapangyarihan na humugis at gumawa ng iba't ibang forma, obra maestra, no, o mga iskultura. Iskultura ba ang tawag doon? Kahoy yata yung sculpture ano, iba pala yung yung pot, yung mga palayok po, yan. At ayon sa kaniyang disenyo, sa kaniyang kagustuhan, sa mga bagay na magbibigay sa kaniya ng karangalan. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsama. Ayan, God is our Father and we are the clay. Ngayon, tatandaan natin at makikita natin, dahil tayo ay clay at ang Pater ay ang Diyos, napakasarap banggitin at unawain na siya ang nagpoporma sa buhay natin. Siya ang nagmumold sa atin. Minomold niya tayo into different shapes, into unique shape na makapagbibigay ng karangalan sa Kanya at talagang magkakaroon tayo ng identity na kawangis niya. Ayan. Ngayon, bilang clay, bilang produkto ng potter, wala tayong karapatang magreklamo. Sabi ko nun, Lord, bakit ba ganito ang itsura ko? Bakit ba ang liit ko? Bakit ganito, ganyan? Ang dami nating tanong. Pero wala tayong karapatan kasi dito tayo nilikha ng Diyos. Meron siyang purpose. Bakit ganito tayo? Ayan, so although syempre, ang buhay natin dito sa mundo, we always look for something that might look the best, great, o kaya ay admirable or kahanga-hanga, maganda sa tingin ng mundo. Pero tatandaan po natin, only the Father and the Father knows the best for His
creation. Ayan po. At ganun din ang ginawa niya sa mga Israelita. Ayan. So, ayan. Nagtatapos ang talata sa pagpapatibay na tayo ay gawa ng kaniyang kamay o ng kamay ng Diyos. Pinagtitibay muli ng pahayag na ito ang paniniwala sa Diyos bilang ang sukdulang lumikha at tagapagtaguyod ng lahat ng buhay. Kinikilala nito ang bawat individual, ang bawat kakayahan, ang bawat kagandahan na mayroon tayo na dapat nating makita dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Kawangis niya tayo. Sabi doon sa Hebrew ay may binabanggit doon na tayo ay yung royal priesthood, tayo ay pinili ng Diyos. Ano po? Yan. Ito'y tumutukoy sa likas na halaga at kahalagahan ng bawat tao dahil siya ay produkto ng mga kamay ng Diyos at ng kanyang banal na pagkakagawa. Napaka-espesyal ng pagkakagawa sa atin. Bagamat minsan sa tingin ng mundo, sa tingin ng tao, wala tayong kwenta, meron tayong mga katangian na hindi kaakit-akit sa mundo, pero sa mata ng Diyos ay nakapagbibigay tayo ng karangalan sa Kanya, lalo na't kung tayo ay susunod at maglilingkod sa Kanya. Parang yung ano lang yan, yung sabi nila ay mother knows best. Ang nanay, bibihirang nanay ang magsasabi na pangit ang anak niya. Laging pinakamagandang lalaki, pinakamaganda ang kaniyang anak. Nanay po yun eh. So parang ito po ang Diyos. Kahit anong itsura natin sa harapan ng Panginoon na lumikha sa atin, tayo ang pinaka maganda at pinakadakila. Talagang special, especially created by God. Yan. Mahalagang isaalang-alang ang konteksto ng talatang ito upang lalong maunawaan ang kahulugan. Si Isaiah ay nagsasalita para sa mga tao ng Israel na nakaranas ng pagdurusa at kahirapan. Sila ay humihiyaw sa Diyos para sa kanyang interbensyon at pagpapanumbalik. Sa kontekstong ito, ang paglalarawan ng Diyos bilang isang magpapalayok na kumukuha ng luwad at hinuhubog o binalagyan ng hugis o disenyo, ito ay ayon sa kaniyang kalooban na nagdadala ng mensahe ng pag-asa at katiyakan. Hindi nagkakamali ang Diyos kung paano niya tayo hinubog. May mga bagay na hindi natin nauunawaan ngayon kung bakit ganito tayo, kung ano itsura natin, ganyan. Pero darating ang panahon, ipauunawa ito ng Diyos sa atin. May sinasabi sa sa unang Korinto chapter 13 na sa ngayon ang nakikita natin ay parang imahe pa lang, hindi pa yung buong buo. Pero darating ang panahon na makikita at mauunawaan natin yung eksaktong kalooban at kaparaanan ng Diyos, yung eksaktong sino tayo o kung ano yung eksaktong ginawa ng Diyos para sa atin. Yan. So, ito po ay isang paalala na gaano man kasira ang sitwasyon, ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin, panibaguhin, ayusin at i-restore ang pagiging dakila ng isang tao na kaniyang anak. Doon nga sa Pilipos chapter 2, laging kinukot ito ni Pastor Nanding, tayo ay dating mga patay pero muling binuhay ng Diyos. We were regenerated. Ang ginamit na term sa King James ay quickened. Yan, binuhay muli. Yan. Ang simbolismo sa talatang ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa talata. Ito ay metapora o pagtutulad ng Diyos bilang isang magpapalayok at ang kanyang bayan bilang luwad ay nagtataglay ng mayamang simbolismo. Ang luwad ay kumakatawan sa kakayahang umangkop at pag-urong ng buhay ng tao. Pati na rin ang ating kahandaang hubugin at baguhin ng Diyos. Dahil tayo nilikha ng Diyos, anytime pwede tayong baguhin ng Diyos kasi tayo ay
nilikha niya. Wala tayong kakayahan na baguhin ang sarili natin. Kaya yung mga taong narinig ninyo at nagsabi na nagbago ako, binago ko ang sarili ko, bumait ako, tumino ako, hindi po mga tamang pangungusap. Dapat ang sasabihin doon, binago ako ng Diyos. Ang Diyos ang nag-reform at nag-transform sa akin, hindi ang sarili ko. Wala tayong kakayahan na baguhin ang ating sarili. So yan po ang katotohanan, biblical truth about our life. Unti-unti tayo'y nagiging kahawig ni Kristo hanggang sa makamit natin yung kaganapan ng pagkatao o yung tunay na panunumbalik ng imahe kung paano tayo nilikha ng Diyos. Ayan, Christ likeness. Okay. Ang kabanatang ito ay nauugnay, very much related sa Panginoong Diyos. Dahil dito direktang iniuugnay na siya yung manlililok. Siya yung bakit manlililok ang nabanggit ko? Siya yung pater, no? Bakit ba sculpture ang aking nababanggit? Punta nga tayo sa Paete. Yan. Okay, yan, napakaganda ng kanta na yan. Di ba kanta yon? Mold me and make me. No, parang may kanta, kaya lang Hillsong yun yung I am the pater, no? Ayan. Pero hindi ko po kayang kantahin pag paumanhin po ninyo. Ayan. Dito, ang Panginoong Hesus naman, siya yung ating hinahabol, yung kaniyang pagiging kahawig. At magiging katulad niya tayo sa bandang huli. Yan. Okay, paano nauugnay ang talatang ito sa isang mapagmahal na Diyos? Ang paglalarawan ng magpapalayok na humuhubog sa luwad ay hindi isang malupit na kontrol, kundi isang maingat na paggawa. Isang proseso na tanging ang kamay ng Diyos ang makakagawa. Ipinapakita nito ang intensyon at pangangalaga ng Diyos sa paghubog sa kaniyang bayan ayon sa kaniyang kalooban. Ang pagtukoy sa Diyos bilang Ama ay nagpapatibay sa kaniyang pagmamahal at pagnanais para sa isang relasyon kahit na ang proseso ng paghubog ay may kasamang mga hamon at disiplina at kalimitan ito'y masakit. Lagi nating napapag-aralan at nababanggit, kaya minsan nararanasan natin yung kahirapan, kabigatan, may mga problema dahil tayo ay minumold at riniremold ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Nanay Gertrude. Salamat po. Kayo ay nag-join uli ngayong gabi. And iniaayos tayo ng Diyos unti-unti, proseso, pwedeng part by part hanggang sa maabot natin yung perfection na yung Christ likeness. Ano po? Ayan. Okay. Paano naman ito nauugnay sa Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ang kumakatawan sa perpektong halimbawa ng pagmamahal ng Diyos bilang Ama at sa kanyang gawain bilang magpapalayok. Sa pamamagitan ni Kristo, ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan ay nahayag at natutupad. Ayan. Si Jesus ay lubos na nagpasakop sa kalooban ng Ama kahit hanggang sa punto ng kamatayan. Nabasa na natin yun sa Philippians chapter 2. Inalis niya o hinubad niya ang kaniyang pagiging Diyos. Ayan. So, itong talatang 8, sa ating pagtatapos sa talatang ito, ay makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagiging pater. Pero sa tema, makikita natin na yung nagsasalita, si Propeta Isaiah, ipinapahayag niya ang buhay ng mga Israelita na mayroon talaga silang pagkakilala sa Diyos. Bagamat posibleng yung sitwasyon na tinutukoy dito ay tumalikod sila sa Diyos, pero makikita natin na kilala nila ang Diyos, kasi gayon pa man ikaw Yahweh ang nananatili, and then ikaw ang ang pater, ikaw ang humuhulma sa amin. At ipinapahayag din dito yung kaalaman ng tao sa kapangyarihan ni Yahweh. Sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, nakalimot, tumalikod, kilala pa rin nila ang Diyos. Kaya doon sa verse 9, na malakas ang loob nila na
humingi ng panawagan kay Yahweh. Ang sabi doon, "O Yahweh, huwag kang mapuot sa amin ng labis. Huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming kasamaan. Mahabag ka sa amin sapagkat kami iyong bayan." Ito ay pakiusap, ito ay panalangin, pero sa likod nito, nalalaman nila na ito'y ibibigay ni Yahweh sa kanila. Meron silang kaalaman na ang mga hinihingi nila dito na hindi na mapupuot ng labis, hindi na aalalahanin ang kanilang kasamaan, hindi na, at sa halip siya ay mahahabag, alam nila na ito yung basic or general characteristic ni Yahweh. Yung pangalawa doon, pamilyar tayong lahat, nababanggit lagi ni Pastor Claude, alalahanin, huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming mga kasamaan. Ang Diyos natin ay hindi nagtatago ng dokumento ng kamalian. He doesn't keep the records of wrong. Sa halip ay itinapo na niya lahat ng ating kamalian, kinalimutan na niya. Yan. Magandang gabi, Diyos. Salamat at ikaw ay nag-join, no? Ayan, salamat, at least mayroong representative ang Tracy Martires. Okay, kita-kita tayo bukas. Ang talatang ito ay isang taus-pusong pagsusumamo para sa awa at kapatawaran ng Diyos. Kinikilala ng propeta ang mga kasalanan ng mga tao at ang katotohanan ng matuwid na galit ng Diyos. Ngunit, nananawagan siya sa tipan ng relasyon ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ang kahilingan sa Diyos na huwag magalit ng labis at huwag alalahanin ang ating mga kasalanan magpakailanman ay nagpapaalala ay nagpapakita ng pangunawa na pag-unawa sa katarungan ng Diyos at sa kaniyang awa. Ang pariralang kaming lahat ay iyong bayan ay nagpapaalala sa Diyos ng kaniyang pangako sa Israel at nagpapahayag ng pag-asa para sa pagpapanumbalik sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Alam ng mga tao, ng mga Israelita, na sa kabila ng lahat ng kanilang ginawang kasalanan at kamalian, pagtalikod, ito pa rin ang Diyos. Hindi sila pababayaan at iiwanan. Yan, so nakakatuwa naman ang mga katangian ito. Ano po? Ito'y nagbibigay diin sa propesiya ng mensahe hinggil sa pag-asa at pagtubos. Nakasentro ito sa mga pahayag hinggil sa pagkilala ng mga tao sa kanilang makasalanang kalagayan at sa kanilang desperasyon para sa interbensyon ng Diyos. Naglalaman ang talatang ito, ang talata ng pagsusumamo para sa awa at kapatawaran mula sa Panginoon. Kinikilala ng mga tao ang kanilang pagiging hindi karapat-dapat at hiniling sa Diyos na huwag silang panagutin sa kanilang kasamaan magpakailanman. Nandun yung plea, nandun yung pakiusap. Pero alam mo, kilala nila ito kilala nila ang Diyos. No po? Doon sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Lucas chapter 18, andun yung panalangin nung matandang balo doon sa hukom, na talagang nagpaulit-ulit siya hanggang sa i-grant noong judge yung kaniyang request. Ayan. I think Luke chapter 18 verse 1 to 9 yata yun, o i-search nyo na lang po. Ayan. Ang mga temang nasa talatang ito ay kitang-kita sa buong aklat ng Isaias at lubos na sumasalamin sa karanasan ng tao. Ang unang tema ay ang pagkilala sa kasalanan ng tao at ang pangangailangan para sa kapatawaran. Inamin ng mga tao ng Juda ang kanilang kasamaan at ipinahayag ang kanilang pagnanais na makipagkasundo sa Diyos. Binibigyang diin ang temang ito ang pangkalahatang
pangangailangan para sa pagsisisi at ang pag-unawa na lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon pa lang, doon sa verse 8, nakita natin at nabasa yung pag-amin nila na sila ay makasalanan, sila ay parang putik. At doon sa mga naunang talata, binanggit doon na parang sila ay parang mga maduduming basahan. Ayan. Isa pang tema nasa talatang ito ay ang matatag na pag-ibig at katapatan ng Diyos. Sa kabila ng mga pagkukulang ng mga tao, ito binabanggit natin kanina, no? Nanawagan sila sa karakter ng Diyos at nakipagtipan sa kanila. Kinikilala nila na sila ay kaniyang bayan pa rin. Salamat, Pastor Claude. Yan. Luke 18:1-8. Yan. Okay. Itinatampok ng temang ito ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa kaniyang bayan at ang kaniyang kahandaang magpatawad at magpanumbalik sa mga nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Alam po ninyo yung mga expression na binabanggit sa verse 9. Kung hindi kilala ng Israelita ang Diyos, hindi nila ito babanggitin. Ibig sabihin, kaya nila binanggit, meron silang lakas ng loob na magsumamo, makiusap dahil alam nila na ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kapatid, meron ka pa bang pag-aalinlangan sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Ano ba ang nararanasan mo? Nagkasala ka ba? Nagkamali? Tumalikod ka ba? O binaliwala mo ba siya sa mga pagkakataon sa buhay mo? Lumapit ka lang sa Panginoon. Manumbalik ka lang. Ihingi mo ng kapatawaran ng naging mga kamalian at siguradong ikaw ay muling aarugain ng Diyos. Parang prodigal son lang, di ba? Yung sitwasyon na ganoon. Lahat po tayo. Ang buong Biblia, pag pinagsama-sama mo at isinamarize mo, ang tema lang po niyan ay yung pagkalinga ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa tao na manunumbalik sa Kanya. Hindi na aalalahanin ng Diyos ang mga naging pagkakasala, pagkakamali o pagkukulang natin. Sa halip, anumang oras na tayo manumbalik sa Kanya, siguradong tayo ay Kaniyang tatanggapin at pagpapalain. Hindi niya tayo tatalikuran o kaya naman ay itataboy. Yan. So, yan po ay mababasa natin sa luma at sa bagong tipan. Okay. Itinatampok ng talatang ito ang balanse sa pagitan ng katarungan at awa ng Diyos. Kinikilala nito na ang kasalanan ay may tunay na mga kahihinatnan at ang galit ng Diyos ay isang nararapat na tugon sa paghihimagsik. Gayunpaman, hinihikayat din ito ang karakter ng Diyos bilang isang mapagpatawad at mahabagin na Ama. Binibigyan diin ng talata ang kahalagahan ng pagsisisi at ang pag-asa na hindi ikukulong ng Diyos ang mga kasalanan sa Kanyang bayan magpakailanman. Hindi niya ito pababayaang manatili. Gagawa ang Diyos sa sitwasyon ng Israel, gagawa ang Diyos ng katugunan para malinis mawala ang kanilang kasalanan. Wow, open arms. Di ba kanta yon, Pastor Claude? Yan. At yun nga po yung nangyari sa kapanahunan sa pagbaba ng Panginoong Jesus sa lupa. Basahin niyo John 3:16, 17, and 18 na andoon yung purpose bakit ipinababa ng Panginoong Diyos ang kaniyang nag-iisang anak. Normally po, ang binabasa lang natin sa Bible, John 3:16 din eh. Basahin din po natin yung verse 17 and 18, napakaganda po noon. Yan. Ituloy lang po natin yung pagbasa ng Bible. Wag lang po yung mga favorite verses. Ayan. Okay. Kaugnay din ng mga talatang ito, yung awit 103 verses 8 to 10 na nagsasabing ang Diyos ay mabagal magalit at sagana sa pag-ibig. Hindi niya tayo tinatrato ayon sa nararapat sa ating mga kasalanan. Naalala ko itong pangungusap na ito ang itinuro sa amin
nung ako'y bagong mananampalataya, eh, sa panalangin daw natin, ang sabihin natin sa Diyos, Lord, salamat po dahil hindi mo ibinibigay yung nararapat sa amin. Totoo po yan, Lord, salamat dahil hindi mo ibinibigay ang nararapat sa amin. Bakit? Ano po ba ang nararapat sa atin? Kaparusahan dahilan sa ating kasalanan. Pero ibinibigay pa rin ng Diyos sa atin ay pagpapala. Yan po ang binabanggit sa awit na ito. And then Micahs chapter 7 verse 18 to 19. Ang Diyos ay nalulugod sa pagpapakita ng awa at hindi mananatiling galit magpakailanman. Natatapos ang galit ng Diyos. Basta magpakumbaba tayo sa Kanya. Wala pong, kahit po naman yung mga tao sa mundo, lalo't mananampalataya, kausapin mo lang, mag-usap-usap lang. Wala pong galit na mananatili sa habang panahon. Bakit? Kasi yung mga tao, pinili yan ng Diyos eh. Nilikha yan ng Diyos, may espiritu yan ng Diyos. Ayan, Exodus 34:6-7, ang katangian ng Diyos ay inilalarawan bilang mahabagin at mapagpatawad, bagaman hindi niya pinababayaan ang nagkakasala na hindi pinarurusan. Well, alam natin na yan, justice of God. Ano po? Kung talagang matigas ang ulo mo at ayaw mong magbago, eh may karampatan ka talagang kaparusahan. At alam na natin iyon. Ano po? Okay, Panagway 3:22-23, ang mga awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Ang ganda nito no? Na nagbibigay diin sa kanyang katapatan sa kabila ng mga pagkukulang ng tao. They are new every morning. And 2 Corinthians 5:19, sa pamamagitan ni Kristo, ipinagkakasundo ng Diyos ang mundo sa kaniyang sarili. Hindi binibilang ang mga kasalanan laban sa mga tao. Nagsakripisyo, isinakripisyo ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak para ma-reconcile tayo sa Kanya, para mabura ang anumang anino ng kasalanan sa atin, at sa pamamagitan noong pagkabura, tayo makakapanumbalik sa Diyos. Kaya yung kantang Sukdulang Biyaya, yung lyrics doon na ginakap mo ako sa aking karumihan, may konti pong mali iyon theologically. Hindi natin mamamalayan, bago niyakap ng Diyos ang tao, inalis muna ang karumihan. Naging mananampalataya siya. Hindi na lang dinitalye, pero nangyari po in a matter of siguro seconds lang yun Dahil lang sa pananampalataya, nilinis, inalis yung karumihan at saka siya yinakap. Yun po ang totoo. Dapat nakita natin ang mga bagay na iyan. Okay. Anong kahulugan ng talatang ito para sa mananampalataya ngayon? Para sa mga mananampalataya ngayon, ang talatang ito ay isang paalala ng kahalagahan ng pagsisisi at ang pag-asa na matatagpuan sa awa ng Diyos. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na lumapit sa Diyos ng tapat tungkol sa kanilang mga kasalanan habang nagtitiwala sa kanyang kahandaang magpatawad. Huwag na pong magmatigas dahil ang Diyos ay handa namang magpatawad. Ayan. Tinitiyak din ng talata sa mga mananampalataya na ang galit ng Diyos ay hindi permanente at ang kanyang sukdulang hangarin ay ibalik ang kanyang bayan sa isang tamang relasyon sa Kanya. Okay, paano nauugnay ang talatang ito sa mapagmahal na Diyos? Pinapakita ng talatang ito ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahandaang magpatawad at magpanumbalik. Basta't lumapit lang tayo sa Kanya, and then ang Panginoong Hesus ang nagiging tulay natin. And kaya nga the bridge, merong the bridge illustration. Siya ang tulay natin, sa Kanya tayo dumadaan para ma-reconcile tayo sa Diyos. Ayan. So, in closing, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng katarungan at awa ng Diyos. Inaanyayahan niya ang mga mananampalataya na magpakumbabang aminin ang kanilang mga kasalanan at magtiwala sa katapatan ng Diyos na magpapatawad at magpapanumbalik sa kanila. Kay Kristo, ang pag-asa ng talatang ito ay nagiging
katotohanan. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang mag-alangan. Huwag nang mahiya. O huwag nang patagalin pa. Lumapit lang tayo sa Panginoon at hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo kakalimutan o kaya ay pababayaan. Kung tayo man ay tumalikod sa Kanya, ang Diyos laging nakaharap sa atin at iniintay tayo. Sabi nga ni Pastor Claude, open arms. Yayakapin niya tayo at bibigyan tayo ng pinakamagandang singsing at balabal, parang sa prodigal son. Okay, so hanggang doon lang po ang ating aralin sa gabing ito, mga kapatid. Nawa ay natuto tayong lahat. Nawa ay naunawaan natin kung ano yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat tayo nagkakasala at nagkakamali, nandiyan ang Panginoon na naghihintay pa rin sa ating panunumbalik sa Kanya. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama, sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, Ama namin, tunay ang kabutihan mo, tunay ang kadakilaan mo, tunay at totoo ang dakila mong pag-ibig sa amin. Magkasala man kami, lumayo man kami, kalimutan ka namin, pero lagi kang naandyan. Iniintay mo kami na manumbalik sa iyo. Panginoon, salamat po sa mga katuruan na ito. Salamat sa katotohanan na ito. Dahil dito, kami ay mayroong mapanghahawakan. Pero hindi naman ibig sabihin, Panginoon, na kami ay magpapakalulong sa pagkakasala. Panginoon, patuloy mo rin kaming paalalahanan ang bawat isa sa amin na ang buhay namin na nakadugtong sa iyo dapat na manatiling banal, kahawig ng iyong anak. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig sa amin at nakisama at ang makakapakinig pa ng recording na ito, Panginoon. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. To God be the glory.